Magandang umaga. Aking tatalakayin ang Kabanata 33, ang huling matuwid, na inithala ni Del Rosario J. Brad. Dumako naman tayo sa daloy ng pagtatalakay. Una, balik-aral. Pangalawa, mga tauhan at deskripsyon. Pangatlo, mga talasalitaan. Pang-apat, buod. Panglima, piling sabi. At pang-anim, pagsusulit. Una, magbalik-aral tayo. Ano ang mga pangunahing pagbabago sa sistema ng edukasyon sa San Diego matapos na nangyaring pagpapaskil? Sino-sino ang mga karakter na hindi nakapasa sa mga pagsusulit at anong naging reaksyon nila sa kanilang resulta? Ano ang naging plano ni Makaraig at Juanito matapos ang mga pangyayaring naganap? Ano ang mga balita tungkol kay Basilio, Huli at Tandang Selo na nabalitaan sa kabanata? Ano ang aral na maaaring makuha mula sa kabanata 32 ng nobela? Ito ang sagot. Pangalawa, mga tauhan sa Kabanata 33. Simon, ang mayamang alhero na nakilala rin bilang si Crisostomo Ibarra, siya ang pangunahing karakter ng nobela na nilungsad ng mga plano ng revolusyon. Basilio, ang estudyante ng medisina na naging alipin ni Kapitan Tiago. Sa kabanatang ito, nagpapakita siya ng desisyon na sumama sa revolusyon ni Simon. Kabisang Tales, hindi direktang nabanggit sa kabanata, ngunit kasama sa plano ni Simon. Isa siyang dating magsasaka na naghirap at nagbalik loob sa pagiging tulisan dahil sa kawalan ng hustisya. Kapitan General, hindi direktang nabanggit sa kabanata, ngunit kasama sa plano dahil sa kawalan ng hustisya. Quiroga, ang negosyanteng inchik na nagtayo ng isang tindahan sa lugar ng mga inchik, na kanyang tindahan na tinago ni Simon ang mga armas para sa hiniksikan. Talasalitaan. Una, dili-dili o iniisip. Pangungusap. Nagkulong si Simon sa kanyang silid na wari may mahalagang bagay na dinidili. Asero o matigas na bakal. Pangungusap. Nakatago ang kanyang di kapani-paniwalang kayamanan sa isang maletang aserong may balot na luna. Pinawi o inalis o tinanggal. Pangungusap. Pinasalamatan ni Simon si Basilio pagkat pinawi nito ang pangamba at pag-aalinlangan ni Simon. Mapuluan o mapintasan. Pangungusap. Lubusan niyang tinatanggihan ipagpatuloy ang kanyang pinunungkulan at takot sa mapulan ng mga tao. Taga-tangkilik, taga-suporta. Pangungusap. Ipinahihiwatig ng mga mapang-uyam na si Simon ay hindi maanghas na may iwang nag-iisa na walang tinatangkilik. Dumako naman tayo sa buod ng huling matuwid. Pumunta si Basilio sa tahanan ni Simon. Sa kanyang pagdating sa tahanan ni Simon, ay nagdulot ng pagkabigla si Simon kay Basilio dahil sa tinding pagbabago ng kanyang itsura. Kakaibang Basilio ang nabasa ni Simon sa kanya. Inihayag ni Basilio ang kanyang kalungkutan at pagsisisi sa pagiging hindi mabuting anak dahil sa kanyang kabiguan na ipinahiganti ang kanyang ina at kapatid. Sinabi ni Basilio kay Simon na handa na siya na sumapi kay Simon. Sa kabilang dako, sinabi ni Simon ang mga kanyang misyon ay para sa mga taong api at sa nasa ilalim ng paghihirap tulad ni Basilio.
Sa labi mismo ni Basilio nanggaling ang buong puso niyang pagsuporta sa paghihiganti ni Simon. Lubhang nagalak ang mga mang-aalahas sapagkat natagpuan niya na ang isa pang taong makakatulong sa kanyang minimithi. Ipinaliwanag ng mabuti ni Simon sa binata ang mangyayaring pagsabog. Ipinakita ni Simon kay Basilio ang isang granada o nitroglycerina at tinatalakay nila kung paano ito gagamitin sa isang malaking pista. Sa mina ng mga pulbura na siyang magiging hudyat ng isang madugong rebolusyon. Napapawi sa lahat ng masasama sa kasalanan. Ang plano ay sisikapin ni Kabesang Tales at Simon na kunin ang mga taga ang mga nakatagong armas na itinago ni Simon sa tindahan ni Quiroga. Samantala, si Basilio na samantala, si Basilio ang mananagot sa pagpapalaganap ng mahimagsikan at sa paggamit ng kontrolado sa mga tulay. Sunod naman ang piling sabi. Ako na nasa mataas na lipunan ay nagsasabog ng kamatayan sa gitna ng karingalan at kayamanan, pananaigin ang mga masama o pinasama, at susugpuin ang ilang-ilang mabubuti. At ikaw ang nasa ibaba, kasama ng bayan, ng mga kabataan, at gigisingin ang isang bagong buhay sa gitna ng dugo at luha. Ang huli naman ay ang pagsusulit. Una, sino ang taong tinulungan ni Simon na makalaya sa pagkakabilanggo? A. Isagani, B. Don Tiburcio, C. Basilio, D. Tandangselo. Ang sagot ay C. Basilio. Pangalawa, ano ang naging reaksyon ni Simon nang makita niya si Basilio? A. Nabigla, B. Naawa, C. Nagalit, D. Natakot. Ang sagot ay A. Nabigla. Pangatlo, ano ang pinakita ni Simon kay Basilio? A. Damit, B. Granada, C. Droga, D. Juguete de Parada. Ang sagot ay B. Granada. Pang-apat, saan itinago ni Simon ang mga armas? A. Sa bahay, B. Sa bundok, C. Sa palengke, D. Sa tindahan. Ang sagot ay D. Sa tindahan. Panglima, sino ang kasama ni Simon upang kunin ang mga armas? A. Kapitan Tiago, B. Tandangselo, C. Kabisang Tales, D. Basilio. Ang sagot ay C. Kabesang Tales. Pang-anim, ano ang kahulugan ng asero? A. Matigas na bato, B. Matigas na bakal, C. Matigas na kahoy, D. Inaasar. Ang sagot ay B. Matigas na bakal. At dito na lamang po matatapos ang aking pagtatalakay sa Kabanata 33. Maraming salamat po.